Hello, what's up mga kadiskarte? Good day na naman sa ating lahat. Welcome back uli sa ating panibagong vlog na naman mga kadiskarte. So medyo matagal tayo hindi naka-upload dahil umuwi tayo ng Pilipinas. So for today's video, problem niya talaga nito, ito ay X90 Jitor. Ang problema talaga nito mga kadiskarte na yung sa kaliwa niya na arm ay hindi na siya bumabalik. So kadalasan kasi yung arm ang nasisira. So panoorin nyo mga kadiskarte, papakita muna natin sa inyo. So yan mga kadiskarte, kung makikita nyo, so ditong side, sa kabilang side, sa kaliwang side ay nakaangat siya. Pero ito naka-close na, ito ang switch doon naka-close na. So sa kabilang side naman tingnan nyo. Alright, so tingnan nyo mga kadiskarte. So dito nakasarado siya. So kaya pinalitan na lang natin ng buo mga kadiskarte dahil ang warranty talaga buo yung pinapalit niya. Hindi talaga siya frame lang. Kasi kung frame lang pwede naman, kasi pwede naman ilipat yung salamin. Ang warranty kasi talaga buo ang pinapadala niya. Kaya yun papalitan natin. Ayos siya. So ito yung parts. Bubuksan muna natin yan bago ilagay kasi tingnan natin. Baka magkaiba. Kasi minsan may ganun mangyayari. Buksan muna natin yan. Ay siya mga kadiskarte, ito ay frame lang talaga. Kasi dati mga kadiskarte, yung pinapadala talaga dito ay buo na, buo kasama ng salamin, kasama na yung kanyang curtain dito mga kadiskarte. Pero ngayon wala siyang kasama. So yun ang yung problema natin ngayon, kasi lahat ay babalik natin. Ayan o. Kasi ilang beses na ako mga kadiskarte nagpalit, talagang complete ang pinapadala nilang pyesa. So kung may frame naman siya na available, mas maganda siya. Kasi yung salamin niya okay naman yan eh. Tsaka yung sunshade niya, malipat naman yan, magawa ng paraan. So yun, start na tayo mga kadiskarte. So ito mga kadiskarte, ang pagtanggal nito ng sunroof nito ay wala naman silang pinagkaiba sa X70 mga kadiskarte. So kung anong, may mga video rin tayo sa X70 natin na mga sunroof removal. So ito mga kadiskarte, nagagawan din natin din ng tutorial para alam din ng iba kung sila rin ang magtanggal ng sunroof mga kadiskarte. So tinanggal ko rin yung mga kadiskarte yung sa harap na yon. So hindi ko lang kabisado kung ano tawag yun. Tinanggal din natin ito mga. So madali, hilain nyo lang naman yan mga kadiskarte. So dito naman sa likod, pagtanggal nyo naman unahin nyo sa ilalim. Ayan. Kasi may tornilyo din dito mga kadiskarte sa ilalim, dalawa. Pagkatapos dito sa taas meron din yan. Ayan. So tanggalin nyo rin yan. Huwag nyo basta-bastang hilain mga kadiskarte, kasi may tornilyo yan para hindi masira. So dito medyo mahirap dito kasi ganun din ang procedure, unahin din sa ilalim. Ayan. Ganun dito mga kadiskarte. Ito naman medyo may kahirapan siya ng konti, pero kung kaya nating mamayang ano lang dito, dukutin dito sa taas, so gawin natin. Katulad sa ginagawa ko sa X70. So yun ang mga kadiskarte, natanggalan natin yung screw dito. At saka dito, tanggalin nyo lang yung cover. Pwede nyo nang hilain yan. Ayan. Para ibaba na lang natin dito yan, mas maluwag na yung ano natin pagbaba ng ceiling mamaya. Saka ito rin, madali lang naman ito mga kadiskarte, mga ganito, tanggalin dito lang yung mga tornilyo dyan sa loob. Yan o, yan o, yan, napaka basic nyan. So kung anong ginawa natin dito mga kadiskarte, doon din yung, ganun din yung procedure doon saka dito. Yan mga kadiskarte, natanggal na natin yung mga parts para matanggal natin yung ceiling. Yan, katulad doon, dito natanggal na natin. So dahil frame lang yung papalitan natin, para hindi masyadong mabigat dahil mag isa lang ako, tanggalin natin yung salamin. So ito mga kadiskarte sa pagtanggal ng salamin, basic lang din to.
Sa pagtanggal ng salamin, basic lang din to, no. Ito walang problema dahil nakita na yung mga tornilyo dyan. So ito na lang, tanggalin natin itong rubber nito. Yan, o. Yan. Tanggalin natin lahat yan. Yan, para makita natin yung mga tornilyo. So yan na. Ganon din dyan. Para magaan siya mamaya ibaba. Kasi pagkasama sa lamin medyo mabigat siya. Pag mag-isa ka lang mahirap. So yan mga kadiskarte. So ang tools na gamit natin, so ito siya, Torx na screw siya. 30 yan, so hindi makikita. Yan. So huwag kayong mga kadiskarte gumamit ng alin, kasi pag yan ay nasira, medyo mahirap lang tanggalin. Ano lang yan. Hindi naman yan masyadong mahigpit. So ganun din sa kabilang side. Aray, skip. Ayun. Yan, dahil wala tayong kasama, tayo lang magbaba ng salamin. Yan, kailangan lang mahawakan ng mabuti. Kasi pag nabitawan at nabasag, pusoy. Yan. Ganon lang mga kadiskarte, no. Pag wala kang kasama, kailangan talaga ng diskarte sa trabaho. Huwag puro galing ang ating gagawin. Diskarte rin, kasi pag wala kang diskarte, kahit gaano ka kagaling, wala. So ito nang itsura ng sunroof frame. So ito lang ipapalitan natin. Kasi nga lang, hindi naman natin siya mapapalitan kung hindi natin tatanggalin lahat. Kasi ibaba natin tong ceiling nya, kasi yung mga screw na dito sa gilid. So dito mga kadiskarte, bago nyo ibaba yung ceiling, huwag nyo kalimutan tanggalin yung tornilyo dito. Dito. Kasi mayroon pang dalawa. Kasi yan, once na hinila nyo dito pababa, sigurado basag. Kasi mga kadiskarte yung plastic, madaling mabasag sa yung sa Chinese. So katulad nito sa ginawa ko kanina. Sana ba yon? Ito. Yung takip ng sunshade, ito. Takip dito. So pag sinikot mo kasi mga diskarte, no, minsan talaga hindi mo maiwasan na katulad yan, may crack, ayun, no. So wala na tayong magagawa dyan, kundi mamaya pag meron tayong ganito, papalitan natin. Kung wala, di balik natin, hindi naman halata eh. Kasi parang hindi siya katulad sa ibang sasakyan mga diskarte na makunat. Ito kasi konting ano lang, parang papel, mapupunit ka agad. So yan, tanggalin muna natin tornilyo na yan. Diyos mio. So dito tayo mamaya mahihirapan maghanap ng ano nito. Ito, may lock kasi ito, pero mamaya saan natin susungkitin to? Ito yung pinakamahirap eh.
paglagay naman nito ng ating curtain, kailangan nakapasok siya sa may guide, kasi kung hindi siya makakapasok sa may guide dyan, malalawlaw yung ating curtain na yan, mawawala siya sa align. Ano din sa kabila, para pag magsara bukas kayon, kasi yung humihigpit dun sa may tila na yan na hindi siya maglawlaw. Naibalik na natin yung kanyang motor. Nailagay ko na rin to. Ganon din dito. Tarais. Lagay tayo mga kadiskarte ng salamin. Yan. Alright mga kadiskarte, ito mga kadiskarte, pagka mag-align ka ng salamin, ilapat mo muna yan, wag mo masyadong higpitan. Ilapat mo lang siya matigas, yung itaas or ibaba. Lahat ng tornilyo yan, ilapat mo lang muna siya, tapos saka mo ay adjust. Kailangan pantay lang siya dito, ganoon din sa likod. Ayan, para maganda siya tingnan, kasi nga mamaya higpitan mo pala doon, baka mamaya lubog dito, hindi siya pantay sa bubong, so pangit siya tingnan, saka siyempre magagalit yung customer. Lahat yan ganoon din. So sa harap naman ganoon din mga kadiskarte. Pangalawang salamin lagyan natin. Yeah. Siya. Alright mga kadiskarte, dahil tapos na natin nilagay yung salamin, so okay naman yung kanyang bukas. Ayan, gumagana naman. Okay. Yung kanyang curtain okay naman.